Secretary General Attorney Cedric Train ng Boy Scouts of the Philippines. Dahil nga, nagsimula na kahapon ang Scouting Month. At ang kanilang, of course, naanyayahan ay mismong si ang Pangulong Ferdinand Marcos at iba pang mga guests nila dyan sa Mall of Asia. Alamin natin sa kanya ano ba mga nakalaan na activities ngayong buwan na ito ng Boy Scouts of the Philippines. Are we ready? The phone pats mo na lang siya, Alian, please, or Ate Tess. Alright. Okay. Dahil nga, ay isang natatandaan ko, the Engineer Roban, naging Boy Scout ka ba noon? Ayun. Anong nagustuhan mong itinuro sa'yo ng scouting movement, Roban? Kung natatandaan mo, not tying o kaya first aid, saka yung semaphore. Pero ang gustong-gusto mo yung pagluluto, di ba? Doon tayo natuto magluto. Okay. Oo. Yung magluto, mag-ihaw ng itlog sa supot lamang. At Alian, natuto ka ba noon? Naging Boy Scout ka ba? Yung pagluluto ng itlog sa supot lamang. Okay, alamin na natin kay Secretary General Attorney Cedric Train. Magandang umaga muli, Attorney Train. Secgen. Go ahead po. Opo sir, thank you po. Thank you po. Thank you po. At saka happy Scouting Month po. Opo, happy Scouting Month. Ang Boy Scouts of the Philippines ngayon, na sa inyo po ang pagkakataon para ipaalam ano ang mga activities nyo this month. Go ahead. Ngayon, this month we are celebrating yung Scouting Month at saka 89th Charter Anniversary. So 89 years na yung charter ng Boy Scouts of the Philippines, although na more than 100 years na yung scouting dito sa Pilipinas. Pero dito puno from October 1 hanggang sa katapusan. Napakarami pong activities kahapon, yung launching natin ng Scouting Month sa MOA Sky Amphitheater tayo. Kaya marami doon pong mga scouts kahapon at saka nandun yung ating ambassador ng Scout Ambassador, si Shubi Intrata po, kaya ang dami ring mga tao doon. Gusto lang natin na marami pong makaka-participate sa ating launching. So every day halos may sa mga council level na po, we have more than 120 councils nationwide, kaya may kanya-kanya po silang mga calendar of activities na sinusundan. Pero ang highlight ngayon dito yung yung awarding ng Search for 10 Outstanding Boy Scouts. Pero sa mga last week pa po yan ng October. Opo. Kaya napakarami pong activity, may mga membership campaign tayo, may mga camping, may mga advancement ng camps, mga nagko-comply ang mga kabataan natin ng kanilang mga merit badges requirements. At kung ano-ano pa mga activities kahit sa mga schools po, mayroon po tayong activities. So napakaraming activities. Sabi nga Secgen Train ay isang buwan ito. Pero ang sa Boy Scouts of the Philippines ba, para sa kapakanan lang ng ating mga taga-subaybay, sa mga ganitong merong mga disaster, katulad niya lindol, baha, bagyo, gusto ko ipaalam at gusto kong alamin din sa inyo na ang mga Boy Scouts ba ay nabigyan ng pagkakataon ng training dito, Secgen Train? Opo sir. Actually, meron tayong mga emergency service corps. Okay. Meron din tayong training sa disaster risk reduction and management. Tapos katatapos lang din ang ating humanitarian action workshop training, at saka naka-deploy din po sila sa Cebu, at mga scout leaders natin ay tumutulong din po doon, kahit na yung National Executive Board ay nangangalap din ng pundo para na i-suporta din po sa ating mga tao na naka-deploy po doon sa kung saan merong natamaan ng lindol po. Nabanggit niyo yung lalo ngayon sa Cebu. Meron plano ang Boy Scouts of the Philippines sa magpadala ng contingent ba? Yung bang tama lang? Ano ba ang magiging role ng Boy Scouts of the Philippines kung sakasakaling kayo ay merong partisipasyon diyan? Lalong-lalo diyan sa rescue operation sa Bogo City at sa Karatig Pook diyan sa lalawigan ng Cebu. Ngayon, yung ating contingent, kasi marami naman tayong nakagraduate ng
humanitarian action. So nakafocus yung activity natin sa pagtulong dun sa relief operations po. Ngayon kung may mayroon ng pundo uli, ipapadala po doon para makapamili ng mga kailangan ng mga tao na nasa evacuation centers sa mga informal settlements para na ang Boy Scouts of the Philippines naman ay visible sa pagtulong sa mga ganitong mga pagkakataon, no? Kasi ito yung nangangailangan ng ating mga mamamayan, mga kapatid natin sa Cebu, sa Bugo City. Kaya kailangan din natin kasi we have to be responsive and to be relevant at saka nandyan kasi sa Scout on Law tumulong sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. So that's part ng mandato po ng Scout, no. Marami pong salamat diyan sa sinasabi niyo at I'm sure na magiging aktibo ang ating mga kababayan, mga kaibigan at lalo lang sa Boy Scouts of the Philippines sa rescue operation sa Bugo City. Anong last mensahe niyo, Train, para sa ating mga tagapakinig ngayon na nagse-celebrate kayo ngayon ng Scouting Month this October? Go ahead, please. Maraming salamat po sa lahat ng nagtatangkilik, nagtataguyod ng scouting movement. Alam naman natin na ito ang pamamaraan na para na ang ating mga kabataan ay tuloy-tuloy ang kanilang paglago bilang isang active at saka responsible na mga mamamayan ng Pilipinas at saka naipakita dito yung spirit of volunteerism, ang mapagmahal sa bayan, no? Kaya sana tuloy-tuloy ang paglago ng Boy Scouts of the Philippines din para na sa panahon na ito na nangangailangan tayo ng mga kabataan na may paglingap, may kalinga sa kanilang kapwa, sa bayan, no? At saka sa lahat ng pagkakataon ay nandyan sila para maipakita ang yung visibility at saka yung relevance ng scouting sa kahit na ang panahon ngayon ay puro teknolohiya na, pero yung mga values, no, ang mga prinsipyo ng scouting ay dapat pinapairal ng bawat Pilipino po. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat, Attorney Cedric Train. Opo, kayo po ngayon ay Secretary General, pero General din rin po kayo. Just Agina po, sir. Thank you, Just Agina po. Thank you. Opo. Maraming salamat po, salamat sir. Salamat po. Opo. Si the Secretary General ng Boy Scouts of the Philippines, Attorney Cedric Train. Sa mga kababayan, sa mga ngayon, ang buwan ng Oktubre ay Scouting Month. Okay, thank you very much kay Director ng Manila City Council, Boy Scouts of the Philippines, Lawrence Atanasio sa kanyang effort dito at saka siyempre si Michael Pantaleon, ang training officer ng YDO, ibig sabihin Youth Development Office ng Boy Scouts of the Philippines. Bueno,